super typhoon na si dating bagyong Nando or international name Ragasa, umexit na ito ng Philippine Area of Responsibility eksakto kaninang alas 5:40 ng madaling araw. Pero bagamat naka-exit ng PAR ay patuloy na makaranas ng at least tropical cyclone wind signal number 2 o number 3 sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Ano-ano mga area ba niyan? Alamin. At binabantayang bagong low pressure area na si 92W nasa high chance na maging isang aktibong low pressure area. Inaasahan kay Pag-asa o Japan Meteorological Agency nakataas na sa kanila ito as tropical depression. Ano kaya ang lugar sa silangan ng bansa ang unang tatamaan? Alamin. Malawak ang pag-ulan na may kasama pa ring mga storm gust winds at yung bugso ng hangin na may kasama na storm wind ay apektado pa rin ang extreme Nodo Luzon, lalo na dyan sa bahagi ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng kanluran ng Nodo Luzon. Southern Luzon at west portion sa Visayas patuloy na makaranas ng monsoonal trough dahil sa patuloy na nahahatak sa habagat mula kay dating bagyong Nando. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, September 23, 2025. Ang oras sa ating boss swim ng maga ay alas 11:26 na ng umaga. Bagamat nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw itong si dating bagyong Nando na international name Ragasa, patuloy pa rin tayo makakaranas ng malawakang pag-ulan lalo na sa kalurang bahagi ng Luzon. Damay pa rin ang Metro Manila sa makakaranas ng bugso ng hangin na may kasabay na gusty rainfall. O pag sinabing gusty rainfall, sumasabay yan sa malakas na hangin na biglang bagsak ng ulan po. So ganun po ang mangyayari at makikita natin sa Doppler radar, hopefully kumpleto ang data feed yan ng Doppler radar. So makikita naman natin functional yung Doppler radar ngayon. Makikita dito ang makapal na ulap na may dalang water vapor na moderate to heavy rain showers dito sa bahagi nga po ng bandang La Union, umaabot ng bandang San Fernando hanggang dyan sa may bandang Pangasinan, mula Dagupan, Alaminos hanggang dito sa bandang Central Luzon lang San Clemente. So halos bandang Central Luzon nga po sa Tarlac. So asahan ang malawakang pag-ulan, kabilang na ang bandang kaluran nga po ng Zambales hanggang dyan sa may bandang La Union, pataas na yun ang bandang Ilocos Sur at Ilocos Norte. Dito sa silangan, kung titingnan natin, ay may mga pag-ulan pa rin ang umilal, kabilang na dito sa Metro Manila, may mga biglaang buhusan pa rin ng ulan ang mararanasan natin. At makikita natin dito sa isa pang Doppler CIMS radar. Yan, i-zoom out natin para medyo makita natin. Yan, so i-update natin. Ayan, makikita po natin ang malawakang pag-ulan pa rin ang patuloy na iiral dito sa bahagi nga po ng west portion sa Zambales at umaabot pa rin sa bandang Metro Manila at Mimaropa ang dalang habagat na may kasamang ulan nga po. Dahil nga po sa patuloy na nahahatak nitong si super bagyo na si Ragasa, dating bagyong Nando nga po. Makikita pa rin ang pinakasentro niya. So kung itututok natin sa kanya yung sentro, makikita pa rin ang napakamalawak na dalang ulan nitong si Super Typhoon Ragasa o dating bagyong Nando. Ayan, so makikita po ninyo yung pinakamata niya, patuloy pa rin ang pagsirkulasyon niya at napaka-organized pa rin ng kanyang mata. Yan, at patuloy ito kumikilos pa rin pahilagang kanluran na palapit dito sa may bandang baybayin ng Hong Kong. So sa mga Pilipino natin sa Hong Kong, maghanda na po kayo dahil sobra talagang powerful ng bagyo na ito ha. Bagamat bahagya itong humina, bumaba ito sa category 4, so papunta na sa category 3 na super typhoon, malakas pa rin yan. Pumapalo pa rin yan sa mahigit 200 km/h yung kanyang 1 minute average wind speed niya. So mag-ingat po at maghanda-handa pa rin tayo mga folks dahil yung inner niya ay talagang malakas ang bayo niya. Dahil umabot nga po sa Metro Manila ang hagupit ng hangin nitong si dating bagyong Nando. So malawak ang ulan na halos torrential violent ang ulan na dala niyan. Umaabot siya ng more than 80 to 90 millimeters po ang total rainfall. At sa pinakamalapit sa gitna ay more than 200 millimeter
ang inaasahang ulan na dala dyan sa inyo sa Hong Kong. So paghanda-handaan na po mga folks. So sa lightning detection natin ay may mga ilang pagkulog at pagkidlat lamang. So kokonti lamang dahil napaka-saturated naman kasi ang buong Nodo Luzon. So hindi masyado nagsasalubong sa mainit na hangin. Sa bandang extreme Nodo Luzon lamang ay may mga pagkulog at pagkidlat dyan. At sa ngayon nasa total of 14 lightning strikes. At karamitan dyan sa may bandang West Philippine Sea sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon. Sa rainfall advisory, patuloy pa rin na nakataas. Kasama na ang southwest monsoonal rainfall sa Occidental Mindoro. So halos buong Mimaro pa yan. Pero patuloy pa rin sa bahagi ng NCR kasama na ang Nodo Luzon. Sa Mindanao naman, nakataas din ang bahagi ng Davao Oriental, Agusan del Sur, ayan, Davao del Norte, Agusan del Norte kasama na ang Tawi-Tawi, so halos western at bandang north part ng eastern ng Mindanao, patuloy pa rin kayo makakaranas ng pag-ulan. Gaya na lamang sa Davao Oriental na sa San Isidro daw na nakataas. Within 2 to 3 hours po ang effectivity ng forecast na ito, so magdala po ng payong, bagamat hindi masyado mas ramdam ninyo ang epekto ni Nando. Pero makakaranas pa rin kayo ng mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa kanluran ng Zamboanga Peninsula. May southwest teles pa rin ang medyo nagpapang-abot dyan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, syempre windy at overcast ang umiiral sa amin sa Caloocan. So makikita natin sa live CCTV snapshots, grabe pa rin ang bayo ng hangin. Makikita ninyo halos masira ang tarpaulin sa labas at makikita ninyo ay sayaw ng sayaw talaga yung mga puno. So malakas pa rin talaga ang bugso ng hangin sa Metro Manila. Pero unti-unti, medyo araw-araw na tayo niyan. Medyo sumisilip-silip na po yung haring araw natin yan. Dahil unti-unti, medyo bumababa na po yung intensity ng hangin dito sa Metro Manila. So bumababa na unti-unti na rin yung threat dito sa Metro Manila na dala ni Bagyong Nando. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 6:05 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.1 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na 29.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 9:31 AM. Ibig sabihin lamang, mababa ang heat index sa amin sa Caloocan at 37.4 degrees Celsius. So wala po tayo magiging komento sa ngayon. Sa heat index, dito diretso agad tayo sa bandang Cebu muna dahil saturated nga po ang halos buong South Luzon hanggang Nodo Luzon. Hindi muna natin isasama yan. Dahil dito sa amin sa Caloocan, kung mapapansin ninyo, napakababa ng aming forecast ng heat index. So wala tayong magiging komento. So dito agad tayo sa may bandang Cebu dahil at least medyo nagmo-moderate dito. Makikita niyo 42 degrees Celsius po ang kasalukuyang forecast ng heat index sa inyo, which is mukhang yan na ang pinakamataas sa inyo na heat index hanggang ngayong tanghali, 12 o'clock PM. Yan, so mataas. Medyo moderate ang panahon sa inyo, so medyo umaaraw-araw sa inyo at medyo hotter, humid ang panahon. So, medyo moderate. Sa bandang Mindanao naman, sa bandang Davao City, well, dito, bagamat makakaranas kayo ng kalat-kalat na pag-ulan, pero wala tayong komento dahil mababa rin ang heat index sa inyo. So, medyo overcast and gloomy siguro kayo dyan at may mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan. Ganon din sa Zamboanga Peninsula, mababa ang heat index. So, patuloy pa rin tayo na medyo hindi ganon katindi ang alinsangan sa buong bansa dahil very saturated tayo at dahil sa naging pagbisita nitong si Super Typhoon Nando. So wala tayong masyadong komento sa heat index. Pero kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangungunang Katbalogan sa may pinakamataas na air temperature na 35.4 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio, 17 degrees Celsius pa rin, almost stationary na lowest temperature sa bansa. At sa inulan, nakagrabe. Nakaranas ang Baguio City ng hagupit ni Nando kahapon. At nakataas kasi sa mataas na tropical cyclone wind signal sa kanila. So, abot talaga sa Baguio yan. At pumalo sa 288 millimeters na total rainfall sa kanila. So, dapat pala kinuha ko yung record nito. Yan, dapat sinib natin. So, para makita natin yung whole data. Yan, sa inulan po, nakaranas ng grabing ulan ang Baguio City. Pinakamataas. Pumangalawa sa Sinaig, Synoptic Station. Pangatlo sa Lawag. Then pang-apat ang Tanay, then Subic Bay na po, then sa Quezon City 92 mm po. Diyan sa Quezon City sa opisina mismo ni Pag-asa, naka 92 mm sila. Sa Apari ay 72 mm. So lumalabas pang 7 kami sa Caloocan.
Yan. So, isi-save po natin to. Nakalimutan natin i-post ito. So, lumalabas sa amin sa Caloocan. Lumalabas pang-7 kami sa Caloocan kasi nangunguna si Science Garden o Pag-asa Office na nasa 92 mm yung total rainfall sa kanila. Pero sa amin sa Caloocan, yan, sa amin sa Caloocan, nasa total of 86.4 mm kami. Pero kung isasama natin hanggang ngayon, ay mahihigitan namin si Pag-asa dahil nasa kasalukuyang 33.9 mm kami. Pero kung pagbabasal lamang natin kahapon, ay 86.4 mm lamang ang total rainfall namin. So nangunguna po si Pag-asa sa may pinakamataas na total rainfall in past 24 hours. So pang-7 kami sa Caloocan na grabe ang inulan. Ngayon ay 33.9 mm na po ang total namin sa Caloocan. So in 7 days, 63 mm na po. Sa buong September rainfall, 504 mm na po. Mababa pa yan ng mahigit sa 104 mm para sa September average na 608 mm ang kailangan. So mababa pa rin siya ng mahigit 100 mm. Well, tingnan natin kapag nagtuloy-tuloy pa rin yan. Sa atin namang outside humidity, very concentrated tayo, obvious, 89% at bumaba ito ng 7% since last hour. At sa atin namang atmospheric pressure, nanatiling mababa ang atmospheric pressure natin at 1,006 hectopascals, mabagal ang pagbaba nito since last hour. Natiling nasa high tide tayo, mataas ang sea level, pero alam na natin, delikado po pumalaot. Grabe ang alon dyan, umaabot ng 2 to 4 meters. Dyan sa may bandang West Philippine Sea ang alon. So hanggang Mindanao pa po yan ha. So delikado pong pumalaot. Kasama pa rin ang bandang Northern Luzon ha. Umaabot pa rin sa 1.25 to 2 meters. O higit pa ang taas ng alon. So delikado po. Yan. So may mahigit 5 hours pa. At dito sa may bandang Silangan ay medyo kumakalma na rin. Double check natin sa ating almanac, sa ating high tide, low tide status, sa ating tropical cyclone o global assessment monitoring for significant wave height. Ay makikita nyo po mataas pa rin ang pag-alon sa buong extreme Northern Luzon sa baybayin. Umaabot pa rin sa mahigit 4 meters ang taas. So delikado pa rin pumalaot dyan mga folks. Sa nalalabi ng katimugan ng bansa, especially Visayas at Mindanao, medyo safe naman pumalaot except lamang sa buong Southern Luzon, pataas na yun ang extreme Northern Luzon. Yan, mataas po ang alon dyan, ay may kasabay pa na storm surge, lalo na sa baybayin nga po ng kanluran ng Northern Luzon. Napakadelikado, maabot pa ng 6 meter ang taas, 4 to 6 meters, kaya delikado po pumalaot mga folks. Then, sa loob ng 24 oras, magiging maalon hanggang eastern part ng Mindanao, kaya delikado pong pumalaot sa loob ng 24 oras. Yan, hanggang bukas, lalakas na po yung alon sa may bandang eastern part ng ating bansa. Kasama po ang Eastern Visayas at Mindanao. So, kung maaari, medyo mag-restrain po kayo, siguro starting mga bukas po. At dahil nga po sa may binabantayan tayong bagong sirkulasyon nga po dito sa may bandang Silangan, yan, ito nga po. So, inaasahan nga po mga, kung hindi man ngayon, bukas po papasok yan ng Philippine Area of Responsibility, which is i-discuss natin yan maya-mayang konti. Samantala, meron tayong space weather status. So, silipin po natin yung behavior ng ating geomagnetic activity. Kaninang 7:54 AM pa to oras sa Pilipinas na nakataas ang alert message. Meron tayong at least KP4 index lamang na geomagnetic. So, medyo minor lamang naman ito. Pero asahan ang warning condition onset at primary forward 65 degrees geomagnetic latitude. So mga taga Northern Hemisphere lang naman at South ang medyo makakaramdam nito. Hanggang 4 ang kanyang KP index. So mababa lamang ang inaasahang solar radiation at radio blackout. So wala na masyado nakatutok na coronal hole. Medyo lihis na sa Earth. Pero may mga burst pa rin na nararamdaman dito sa Earth. Kaya tumataas po yung ating solar wind na nag-a-above speed po ito. Nagkaroon pa nga ng maximum spike ko. Ayan, nag-spike pa siya. Pero naglalaro lamang sa 532.8 km a second or halos mahigit 2 million km per hour po yung above normal speed nito. So, kaya merong mga impact of solar wind. Sunspot number 152, medyo malaki. Malamang ay ang suspect ay itong AR4225 na nakatutok sa atin sa Earth. So may mga ilang solar impact na nararamdaman natin. Wala namang masyadong solar X-ray flux at yung X-ray flux niya
medyo normal naman at yung kanyang photon flux. So hanggang unsettled lamang ang ating geomagnetic field, medyo nadidistort ng bahagi ang ating magnetosphere. Ayan o. So yung kanyang nanotesla, yung H parallel ay nasa at least 93 to 97 to 70. Yung GeO16 HE horizontal, yung pinaka earth horizontal niya hanggang 70 nanotesla. Medyo moderate lang naman, hindi ganun katindi. So expected na mataas ang total electron content ang bandang Indonesian pa rin, peninsula. So latest ba to? Double check natin. Yes, 23. So latest. Ang Mid-Pacific kasama na ang Pilipinas, pero at least nasa moderate tayo, 70 to 75 megahertz po yung TECU, yung pinaka-error niya. So medyo moderate lamang tayo sa Pacific at dahil dyan hindi masyado makikitaan ng auroral activity. Yan, hanggang green lamang. So medyo kita pero mababa lamang. At kita naman dito sa plasma density yung lihis nitong sunspot na ito. Ito CAR 4225. So yan, nakatutok sa Earth pero yung plasma na tumatama sa Earth medyo lihis ng konti. So yun lang ang medyo kagandahan sa kanya. Yan. Yan, nasa moderate dilaw yung yellow pot. So yan yung umapalo sa atin ng medyo mataas ng konti, yung ating ionospheric TEC range. So mababa ang ating degraded frequency. So wala tayong komento, manatiling 40 to 80 meters ang mahinang high frequency conditions. So umaga yan, sa gabi ay between 10 to 12 meters po ang mababang performance ng radio transmission. So okay lang naman dahil ang elevation naman ng mga nagre-radio kalamitan mga more than 12, minsan 15 to 20 meters po. So walang masyado magiging problema mga folks. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at lulubog po ito mamayang 5:51 PM. At yung ating buwan, wala pa, 2%. Bukas na siguro tayo magre-report yan sa moonrise and moonset. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook. Para ngayong Tuesday and Wednesday ay magiging partly cloudy ang maghapon natin at may mga localized thunderstorms pa rin ang inaasahan na 100% chance. Ganon din hanggang bukas ng Miyerkules, 100% chance pa rin ang inaasahan na magiging pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Sa local weather advisory, bagamat sobrang late nito, madaling araw ito huling ni-report sa data PD Pag-asa na mataan ang mata ni Super Typhoon Nando ay nasa layong 240 km west ito ng Cagayan. Ito palabas pa lamang ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. At base din daw sa Doppler radar ni Pag-asa na mataan ang pinakamata niya, layong 240 km west ng Cagayan nga po. At yan ay papalabas pa lamang ng ating Philippine Area of Responsibility that time. Na may maximum sustained wind na 185 km per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot sa 230 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km an hour, bumilis na siya. At asahan natin na mabilis na rin ang pagkilos niya kaya maaga-aga ang pag-exit niya sa Philippine Area of Responsibility kaninang alas 5:40 ng umaga. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na napaka-aggressive pa rin itong si Super Typhoon Nando. At makikita natin yung satellite imagery nito, ang pinakamata niya. At nakalayo na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility. At since ay naka-exit nito ng par kanina, ay patuloy pa rin na nakataas ang tropical cyclone wind signal dito sa bahagi ng extreme north Luzon. So kung i-double check natin ang mula sa pinaka-latest forecast, kung pagbabasa natin sa official na tropical cyclone wind signal ni Pag-asa, nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2 ang Ilocos Norte hanggang Babuyan Islands, and the rest mula Batanes kasama na ang Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at Pangasinan hanggang La Union kasama na. So expected na kasama na ang Baguio ay nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 na po yung wind signal dyan. Pero iba yon sa lumalabas sa aking tropical cyclone wind signal number sa aking tropical cyclone sector. No, maabot pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3. Well, obvious naman sa bugso ng hangin na nakikita sa actual at sa maximum sustained wind nga po na pinagbabasehan natin. At dahil dyan nga po, makikita natin ang malawak ang pag-ulan, ang iiral pa rin sa buong Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur na yan, kasama na ang La Union, Pangasinan, yan, sa Zambales, Tarlac, yan.
Umaabot din ang cluster ng trough na nahahatak sa habagat, kabilang na ang Metro Manila at Mimaropa area. Although dito sa buong Palawan, at least medyo moderate at katamtaman na ang panahon. Medyo hindi nag-reach out dito yung trough ng habagat dahil nga po sumasama na po unti-unti kay Super Typhoon Ragasa yung daloy ng ating habagat. So dahil malayo na yung range ng mata niya, unti-unti sasama po itong habagat na ito sa kanya. So unti-unti lalayo yan sa pinakamalaking kalupaan ng bansa. Dahan-dahan yan lalayo. Yan, hanggang sa mamayang gabi na siguro ay halos malayo na po yung hatak sa habagat at medyo maganda na ang panahon dito sa may bandang kanluran ng Palawan. Yan, kita natin medyo gumaganda na nga po yung panahon diyan sa may bandang Palawan. Except dito sa bandang kanluran pa ng Nodo Luzon at Ilocos Sur o Ilocos Norte, patuloy pa rin kayong niraragasan ng outer trough ni Nando. At dahil nga po dyan, magiging maulan pa rin kayo na may kasamang bugso ng hangin na aabot pa yan hanggang 80 km per hour yung mga after boost ng kanyang storm wind at storm surge dyan sa baybayin. So, delikado pa rin po sa mga kababayan natin, lalo na sa taga Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur. Ganon din ang iira sa may bandang Cagayan Valley, bagamat at least dito medyo nagiging katamtaman na kayo, pero may bugso pa rin kayo ng hangin na mararamdaman sa buong Cagayan Valley, pababa ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija hanggang Gapan. Mula dito sa bandang Bulacan, patuloy pa rin makakaranas ng medyo gloomy na panahon dahil sa hatak sa habagat, kasama na ang Metro Manila at Calabarzon area, patuloy pa rin makakaranas ng biglaang buhos. Although dito sa Metro Manila at bandang Calabarzon area, unti-unti, very slowly, unti-unti nagiging improved weather condition na tayo. Kaya mapapansin niyo medyo umaaraw-araw na sa atin sa Metro Manila. Unti-unti yan habang lumalayo yung range ng pinaka-outer tip rain band ng hatak sa habagat. Ayan o. Ito pa rin kasi yung habagat. Ayan, umaabot pa rin kasi dito mula sa Timog Kanluran. So, titingnan natin yung heavy rain potential. Kita pa rin na may heavy rain potential pa rin tayo sa may bandang Zambales o Olongapo hanggang Bataan. So, maaaring magpang-abot pa rin sa Metro Manila anytime yung cluster ng heavy rain potential na yan. So, maliwanag yan mga folks. At makikita natin mga moderate na lamang ang kalimitan na mararamdaman ng mga taga-silangang bahagi ng Nodo Luzon mula Isabela, Aurora hanggang Bico Region. Very gloomy pa rin tayo, so asahan pa rin na magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang bugsuan na hangin, lalo na dyan sa bahagi ng Saudo Luzon mula Marinduque at dyan sa Romblon at Masbate. Asahan pa rin ang mabugsong ulan sa may bandang Occidental Mindoro ha, so ingat pa rin po mga folks, kabilang na ang bandang Batangas area. Sa buong bahagi naman ng Visayas ay makita natin medyo gloomy pa rin ang panahon, medyo overcast, tuloy-tuloy pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan bagamat hindi na ganoon katindi, hindi gaya kahapon. Mga ilang kabugsuan na lamang ng hangin dahil sa southwest monsoon at bugso din ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, typically light drizzle rain to some moderate na lamang. Sa buong Visayas na po yan ha, i-generalize na natin dahil napaka-concentrated ng ulap sa buong Visayas. Ganon din sa Mindanao, especially sa may bandang Silangan, unti-unti dahil sa may lumalapit na naman tayong binabantayan na bagong low pressure area sa Silangan ng Mindanao. Kaya yung extension trough nito mula kay 92W ay nagpapang-abot na naman sa may bandang eastern sections ng Mindanao. Siyempre, unti-unti mararamdaman na rin yan dito sa bandang Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian, patawid ng Dinagat Islands and the rest ng Surigao del Norte, kabilang na ang buong Surigao del Sur, hanggang dito nga po sa bandang Campos de la Bari. So asahan po mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iira sa buong Caraga area. So kasama na Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte at rest ng bandang North Cotabato, Central ng Mindanao o North ng Mindanao sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang Misamis Occidental, bandang Zamboanga Peninsula na yan. Sa Sorsogon na naman or BARM ay magiging maulap pa rin tayo sa expected na mga kalat-kalat pag-ulan. Bagamat mas moderate ang panahon ninyo, magiging maulap na nga lang ang madalas natin sa maghapon at may mga ilang scattered o occasional rain showers lalo na sa hapon o sa gabi. Sa Zamboanga Peninsula, magiging occasional din ang mga pag-ulan ninyo dyan at mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa bandang Zamboanga del Sur o Sibugay at ilang bandang kanluran nga po ng Zamboanga del Norte hanggang isla ng Basilan at Hulu-Sulu. So generally, very gloomy pa rin ang buong bansa. Mas matindi nga lang ang occasional rain showers sa may bandang kanluran ng Lolo Luzon. Kasama pa rin syempre ang Metro Manila at ilang bahagi
sa Southern Luzon dahil pa rin sa umiiral na hatak sa ating habagat sa Timog Kanluran dala nitong si Super Typhoon Ragasa. At kung titingnan natin yung pinaka water vapor, mataas ang concentration ng water vapor na dito sa may boundary ng PAR, hindi na masyado dito sa may bandang Northern Luzon part. Pero patuloy pa rin ang water vapor sa may bandang Timog Kanluran kaya nakakapag-generate pa rin ng ulan sa atin. Yan, kitang-kita sa may pinaka water vapor. Yan, so wala, hindi gumagana yung rain graph. So hindi na nagpa-functional yung pinaka rain graph ni Pag-asa. So nakakalungkot naman. At yung ating surface trap na lamang siguro, surface map medyo functional pa siya, ayun, so okay lang. Yung temperature, humidity at rainfall yata hindi na gumagana. Ayun, gumagana pa pala. So akala ko hindi. So makikita natin ay moderate pa ang pag-ulan dito sa may bandang Baguio according yan sa data feed ni Pag-asa as of 11 o'clock yan. Pero sa actual o real time, may mga moderate to heavy rain showers pa rin ang umiiral sa may bandang kanluran ng Lolo Luzon. So kitang-kita naman sa Doppler radar ng satellite ng CMMS ng SSEC, makikita pa rin ang malawakang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. So base sa ating MSLP in rain ay makikita natin ang forecast, makikita pa most of west portions na lamang ng Luzon ang makakaranas ng mga bugsuan ng mga malakasang pag-ulan. So medyo nadadamay pa rin at least mga light drizzle to some moderate at bigla ang bugsuan ng ulan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon at mostly heavy rain to some violent na may kasamang gusty winds ang buong kanluran ng Northern Luzon. Kasama na ang bandang Mindoro or parte ng Palawan, dyan sa bandang Coron, Palawan. So kasama pa rin ang Mindoro sa kanluran makakaranas ng bugsuang ulan na may kasamang storm wind. Dito mapapansin niyo sa mga bandang silangan ng Northern Luzon, at least hindi na masyado apektado. So mga light drizzle rains na lamang at mga milang isolated na lamang ang pag-ulan kabilang na ang bandang Bicol Region, Visayas at Northern Mindanao. Kaya lang pagdating sa may bandang east portion sa Mindanao, dahil nga po sa presensya na naman ng bagong low pressure area na papalapit sa silangan ng bansa, nagdudulot na naman ng mga pag-ulan. Moderate to some heavy rain showers daw ang iiral sa eastern portion sa Mindanao. Ayan hanggang Davao del Norte daw umaabot. Yan, kasama na ang Davao Oriental. Yan. So ingat na lamang po at mamayang hapon po mga 2 o'clock PM onwards ay makikita po ay patuloy pa rin daw tayong uulanin kabilang na ang Mimaropa, west portion San Zambales, damay din daw ang Metro Manila ngayong hapon. So importante pa rin magdala ng payong dahil patuloy pa rin daw tayo makakaranas ng some moderate to heavy rain showers. Nabugsuan po ang bagsak nito. So, ganun po ang mangyayari at magkakaroon din daw ng pag-ulan sa Central Luzon and rest of Ilocos Sur, ilang bahagi na Ilocos Norte, kasama pa rin hanggang Baguio pa rin o Benguet at Pangasinan. Pero makikita medyo free fall o halos walang pag-ulan na nakikitaan dito sa may bandang central ng Visayas, yan, kasama na ang Cebu at Bohol at Eastern Visayas. Pero pagdating naman sa may bandang eastern ng Mindanao ay makakaranas ng mga kalat-kalatan ng mga pag-ulan. Ilang mga light to moderate and some heavy rain showers na ang iiral. So magdala po ng payong at ingat na lamang just in case biglang lumakas ang ulan. Asahan po natin dahil lumalapit na po itong binabantay nating bagong low pressure area. Mamayang hapon po yan at mula mamayang gabi 8 o'clock PM onwards. Yan, tingnan natin kung patuloy pa rin tayong ulanin sa Metro Manila. Yes, patuloy pa rin tayong ulanin sa Metro Manila and the rest ng kanluran ng Northern Luzon hanggang dyan sa may bandang Mindoro at bandang Coron, Palawan. Yan, umaabot pa rin daw ang mga biglang buhos ng ulan. Moderate to heavy rain, kasama pa rin daw ang Metro Manila according dito sa forecast. Ayan, So, ingat na lamang po at madali pa rin makasira ng payong dahil may mga bugso-bugso pa rin tayong hangin yan sigurado mamayang gabi. Pero dito sa Metro Manila baka mas mahina na lang siguro. Dahil malamang malayo na po masyado ang sentro ni Nando, nandyan na yan sa may bandang babayin o baybayin ng Hong Kong. Dahil mabilis po kasi yung movement speed niya. Naglalaro sa 20 to 21 km an hour yung kanyang movement speed. At sa bahagi naman ng Bicol Region, magiging mga kalat-kalat na light drizzle rains at eastern portion sa Mindanao, makakaranas kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers daw mamayang gabi. So probably hanggang madaling araw po ang mga pag-ulan. Sa bandang Visayas, halos wala tayong nakikitaan na uulanin ang Cebu at Bohol. So medyo ligtas kayo dyan. Mga siguro isolated na lamang ang pag-ulan kung sakaling pumasok po ang forecast
na kayo'y ay uulanin mamayang gabi. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector as of report natin kaninang umaga. Mga maaga-aga kanina ay umexit na po sa Philippine Area of Responsibility. Antay lang natin mag-load yung ating Himawari satellite monitoring dahil may mga dissipated na tropical cyclones. Ayan. So, dito, base sa ating range, ay nasa labas ito ng PAR as of 4:45 AM. Yan. According dito. So, base naman sa actual satellite kanina, na i-post natin mga 5:40 AM, ay umexit na itong si si Bagyong Nando. Naka-exit na siya ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan natin kung abot pa rin siya kanina. Ayan. Umexit na siya kanina. Yan, kitang-kita po sa pinaka-actual satellite. Yan, umexit ito. Yan, yung pinakamata niya ay umexit na totally kaninang 5:40 po o 5:40 AM ng madaling araw. Yan na po yung pinakasentro niya. At as of 11:45 AM ngayon, ang super typhoon na si Ragasa ay nasa category 4 po ito. So may bahagyang paghina itong si Ragasa pero pasok pa rin siya sa category 4 super typhoon. Ang kanyang 1-minute average, unahin natin yung center air pressure muna at 930 hectopascals. At kanyang maximum sustained wind na 1-minute average 232 km per hour under category 4 at bugsong umaabot ng 301 km per hour. Sa 10-minute average nito ay 204 km per hour under super typhoon pa rin at bugsong umaabot ng 265 km per hour. Kung kay pag-asa natin pagbabasihan yan, isusubtract lang natin o gagawin lang natin 85% yan, ay lalabas po kung sa computation ni Pag-asa yan, lalabas na sa 173 km per hour ang bugso niyan at bugsong umaabot sa 225 km per hour lamang yung kanyang bugso. Kung pagbabasehan po natin sa computation ni Pag-asa, yung 10-minute average niya, mas lesser po ito dito sa 10-minute average natin mula sa computation ng 1 minute. So, yun po ang magiging computation po ha. Lalabas yan mga 175 km per hour lamang yan kay Pag-asa at nasa 225 km o around 225 km per hour po yung bugso niyan kung ibabase po kay Pag-asa. So, may nagre-request sa akin na isa daw siyang official ni Pag-asa kung maaari. Ilagay ko daw yung computation ng estimation ko sa 10-minute average si Pag-asa. So, pag-aaralan po natin yan at titingnan natin kung isisingit natin yan dito sa ating tropical cyclone sector. Kasi masyado ng puno eh. Kaya ginagawa ko na lang, minamanually dictate ko na lamang yung kanyang 10-minute average kung ibabase natin kay Pag-asa. Yan, kasi yung range niyan, inaaral ko pa kung ilalagay ko yun kapag nasa category 3 o 4 na siya. O siguro starting category 3 pataas, doon na siguro natin i-apply yung computation ni Pag-asa. Kasi kapag kay Pag-asa, always lang naman, 85% lang naman ng 10-minute average natin dito sa ating tropical cyclone sector. So, keep in mind po, yung 85% lamang ng maximum sustain na yan, ng 10-minute average, asahan natin yun ang computation kay Pag-asa. So, kung hanbawa, 204 km per hour po yan, kunin nyo lang yung 85% niyan, lalabas, nasa 175 km per hour yung kanyang maximum sustained wind at yung kanyang wind gust nasa 225 km per hour po yung bugso niyan kapag kay Pag-asa natin ibabase. So yan po ang mangyayari niyan mga folks. Tingnan natin kung masisingit natin dito kasi masyadong malaki na o masyadong puno na dito kung isisiksik natin. Baka lalong nakakalito. So, pag-aaralan ko muna mga folks kung ilalagay natin yung automatic calculation dyan. Dinidictate ko lamang po para sa mga gusto pa rin malaman kung bakit magkaiba ang computation sa 1-minute average at o yung international weather agencies na computation kumpara kay Pag-asa. Kahit tingnan ninyo kay Joint Typhoon Weather Center, ibang-iba po ang kanilang computation. Malayo sa computation ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa. Pero keep in mind, ganun ang gagawin nyo po, isusubtract o gagawin nyo lamang 85% yung mula sa pinaka-maximum sustained wind natin dito sa 10-minute average sa tropical cyclone sector. Gawin yung 85% yan, magiging 175 km per hour po yan.
Yan yung inaasahan natin na maximum sustained wind kay Pag-asa sa official ni Pag-asa. Yun. So, yun po ang paliwanag dyan mga folks para maintindihan natin ha, para may mga Pilipinong tanong ng tanong bakit ang layo o iba o magkaiba kami ni Pag-asa mula dito sa TC Tech sector. Well, ipiniliwanag na rin ng Joint Typhoon Weather Center yan at sa mga professional na meteorologists. Kahit itanong nyo yan sa mga professional meteorologists, ipapaliwanag sa inyo kung bakit naiiba ang computation ng 1 minute sa 10-minute average ng International Weather Agency kumpara sa computation naman ng JMA at ni Pag-asa. Mapapansin ninyo, nauuna palagi si Japan Meteorological Agency na magtataas ng kategory ng bagyo. Sumusunod lang si Pag-asa. Minsan naman, mas nauuna si Pag-asa na mas nagtataas ng kategory kay Japan Meteorological Agency. Pero madalas po kasi si Japan Meteorological Agency po ang nagtataas ng kanilang kategory kaagad. Kasi nga po, may iba silang computation method si JMA. Iba rin ang computation method ni Pag-asa. Kaya para hindi po tayo malito na lamang, ay subaybay na lamang ninyo palagi yung official na record ni Pag-asa na lamang. Yun na lamang po. Ngayon, kung kayo ay nadadab or may mga gusto nyo pa rin makumpirma, tsaka na lang kayo tumingin sa iba't ibang mga weather data. Gaya na lamang dito sa PIMO Weather section. So, tsaka na lamang po kayo tumingin kapag nagda-doubt kayo dun sa report ni Pag-asa na lamang or natatagalan kayo or nababagalan kayo sa report ni Pag-asa. So, yun po ang aking hindi ko kayo dinidiscourage na bantayan o gamitin ang official ni Pag-asa dahil again, si Pag-asa po ang ating pinaka-government official weather agency natin sa Pilipinas. Hindi natin mapipigilan yan at di natin pwedeng alisin yan. Kaya binabanggit lagi ninyo, binabanggit ko po palagi o ini-encourage ko po palagi kung official weather agencies ang pagbabasehan ninyo o gusto niyo maibasehan ay kay Pag-asa po kayo pumunta. Huwag po sa amin dahil kami ay mga hobbyist lamang. Ito ay nagbabase lamang sa mga iba't ibang mga weather models, data at kasalukuyang weather run ng mga data ng mga iba't ibang international weather agencies. So, yung magiging forecast na ngayon, base sa ating tropical cyclone track combination, ayan, laging stable ang forecast track, so walang masyadong cone of error. At makikita natin ay nandito na yan, nasa layo na ito mula sa kanluran ng Nodo Luzon. Kung isusukat po natin, ang reference point natin ay ang Calayan, Cagayan pa rin ha. Nasa layo po itong 417 km west-northwest ng Calayan, Cagayan. Sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So, patungo na siya sa direksyon ng Hong Kong. Banda rito sa may bandang Shenzhen. Yan, bandang Hong Kong siya dadaan talaga. So, kung titingnan natin yung combination ng forecast, makita natin sa baybayin po ng Hong Kong ito lalapit. Kaya yung mga Pilipino natin dyan, kasama na ang Shenzhen, Jinwari o Jiangmen hanggang Zhangjiang ay pag-ready-ready na po tayo. Dahil pagdating po ng September 24 bukas po yan ng umaga ay nasa baybay na po yan ng Hong Kong. So magdadala yan ng napakatinding, napakalupit na storm surge sa baybay ng Hong Kong. Kaya mag-iingat po ang lahat. Dahil naramdaman namin yan dito sa bandang Luzon. Metro Manila, naramdaman din ang hagupit niya kahit na napakalayo ni Nando sa Metro Manila. So, paghandaan po natin at dahil sa bahagya itong hihina, at least siguro maglalaro sa Category 3 to Category 4 na super typhoon ito. Yan. So, tingnan po natin at maaari pa daw mag-extend yan mula Zhangjiang hanggang dito sa may bandang Hanoi, Vietnam. Anong araw yan? Estimated na sa baybay na ito ng Hanoi. Siguro mga September 25 po ng gabi, ng alas 8 or bandang madaling araw ng kinabukasan, September 26. So either mga September 25 ng gabi or kinabukasan na ng madaling araw ng September 26. Nandiyan na yan sa may bandang Hanoi, Vietnam. So paghindaan-handaan na po ninyo. Kaya lang medyo hihina na ito. Nasa severe tropical storm na raw ito. Yung maximum sustained one. Pagdating niyan sa may bandang Hanoi, according dito sa latest forecast natin, ay maaring nasa severe tropical storm na po ang lakas nito. Hindi na siya sa super typhoon.
So, yan po ang pinaka-forecast track at yung binabantay natin na si 92W, ang distansya niya. Yan, isama na rin natin ang reference point natin, ang bandang dito sa may bandang anong area ba ito, sa Dinagat Islands. Yon, Dinagat Islands yung magiging reference point natin mula kay 92W o pre-Opong, layong 1,349 km east ng Dinagat Island. Nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. At yung kanyang maximum sustained wind niya sa ngayon ay nasa 43 km per hour, bugsong umaabot ng 56 km per hour. So, yung kanyang 10-minute average, 38 km per hour na po ito. So, considering tropical depression na yan kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency. Dahil once kay Pag-asa, kapag pumalo na yan sa 35 km per hour approximate, maximum sustained wind ng kanyang 10-minute average ay tropical depression na yan kay Pag-asa at kay Japan Meteorological Agency. So, yung kanyang 10-minute average, 38 km per hour at bugsong umaabot ng 49 km per hour. So, malamang pasok na yan sa tropical depression category ni Pag-asa. So, malinaw yan. Ngayon, magtataka na naman kayo bakit low pressure area pa lamang dito. Dahil sa trigger point ng International Weather Agencies, kung pagbabasehan po ang 1-minute average at ginawa nating 10-minute average, ang kanyang tropical depression range naglalaro starting 44 km per hour. So, kapag ang 10-minute average ito pumalo ng 44 km per hour at least, papalo na, magti-trigger na po yung TC sector natin, tatawagin siyang tropical depression. Yun po yung threshold natin. So, wag po tayo malilito. Always, lagi nating iisipin, pag pumalo na sa 35 km per hour po, yung 10-minute average natin na mula sa 1-minute average wind speed, automatic kay Pag-asa, asahan na natin yan, tropical depression na yan, kay Pag-asa o Japan Meteorological Agency. So, malinaw yan mga folks sa mga nagre-request kung pwede ilagay ko daw yan sa TC sector para mas madali daw maintindihan. Well, pag-aaralan natin dahil sobrang puno-puno na po yung ating TC sector. Baka mahirapan na po yung ating webpage i-compute, magko-compute pa tayo ng another computation. So, hindi ko may papangako. Sa ngayon, i-dictate ko lamang po muna at pwede naman nating i-dictate yan dito habang nagre-report tayo para maintindihan ng mga kababayan natin. So, sa ngayon, nasa high chances na ito ay magiging active low pressure area ito base sa ating TC sector. Ayan, naka-high na po. So, maliwanag naman po ang ating sinasabi na kay Pag-asa ay isa na yung tropical depression. Ayun, 60% na po yung forecast chance sa susunod na 24 oras. Pero, tropical depression na yan kay Pag-asa. Ayun, kailan ba ito papasok ng Philippine Area of Responsibility? Yan ay didiscuss natin sa susunod na part. Sa ngayon ay ito po yung kasalukuyang hitsura ni Ragasa. Napakaganda pa rin ang sirkulasyon niya at naglalangit-ngit pa rin sa napakalakas ng kanyang sirkulasyon pa rin ni Ragasa. Ito naman si 92W, so nagkakaroon na siya ng low level convection. Ayun may upward low na siya. Medyo yung upper low niya medyo disorganized pa sa ngayon. Yan, kasi medyo may vertical wind shear sa kanya na sumasalubong sa itaas at ibaba. So medyo napipiga pa siya ng konti. Kaya mapapansin niyo napaka-pigang-piga siya. Tapos yung pinaka-inflow ng hangin dito sa labas, sa kanluran niya, medyo malakas pa yung kanyang vertical wind shear sa kanya. So medyo nagkakaroon pa ng pagpigil. So sa forecast track para kay 92W, ito kay Nando, so makikita natin na natiling super typhoon pa rin siya sa loob ng 24 oras. Pero sa susunod na 2 araw ay mukhang hihina na siya. Bababa na siya sa pagiging category typhoon na lamang niya. So, yan po yung kay Nando. Kay 92W po ay inaasahang magto-tropical depression na raw siya. Yan, sa loob o sa susunod na 24 oras. So, ibig sabihin lamang nito ngayong araw ay itataas na yan sa tropical depression. Which is, well, kay Pag-asa nga po, inunan nilang nakataas. And then, sa loob o sa susunod na 2 araw, ay aabot daw ito sa pagiging tropical storm. Yan. Pero may forecast kasi na mukhang aabot pa siya sa severe tropical storm according dito sa loob ng 5 araw. Yan Well, tingnan natin yan kung mangyayari po yung forecast na yan. Sa ngayon, inaasahan lamang natin na aabot yan sa pagiging tropical storm
sa loob ng 2 araw. Kung hindi man 1.5 araw o 2 araw. Yan, pagitan yan, aabot daw siya sa pagiging tropical storm dahil ang maximum sustained wind niya papalo na sa 66.2 kilometers an hour. Yan, 66 or 85 kilometers per hour. So, under tropical storm category na po yan sa atin sa Pilipinas. So, yan po yung magiging ensemble forecast niya. Napaka-erratic pa po. At makikita natin ang kanyang mean track. Kung sasimulate mo natin yung mean track, ay pagpasok nito ng Philippine Area of Responsibility, ay maaring tumbukin nito ang bandang Eastern Visayas. Yan. Pero pag masyadong tumaas yan ng bahagya, pwedeng mag-Bicol region yan. Yan. Meron namang forecast track na pwedeng dalawa ang magiging landfall niya. Una, dito sa may bandang Northern Samar, din tatawid dito ng Sorsogon. Yan, posible yan. Posibleng ganyan po yung magiging track niya. Or, posible naman siyang mas bumaba pa. Baka pagitan ito ng bandang Guian, Eastern Samar. Pwedeng gumanyan. So, napakalaki pa po ng uncertainty niya, ha? Ayan, o. Again, yung uncertainty niya ay napakalawak pa. So, very uncertain pa talaga siya. Napaka-erratic pa po yung forecast niya. So, sa mga nagtatanong, tatamaan ba ang Bicol region? Hindi natin inaalis ang posibilidad. At mataas po ang tsansa niyan. Mga around 40 to 50%. Dahil nga po tatamaan ng Sorsogon, posibleng tamaan. And then, saan ba ito tatagos? Tatamaan daw ba ang buong Southern Luzon? Kung papansinin natin dito, yung mean track ay ang halos buong Southern Luzon po ang tatawirin ni 92W. Kung sakaling mangyari po yung ganitong forecast, tatama muna siya sa Northern Samar, then tatawid sa Sorsogon, and then magbuburias Island kung hindi man Masbate, at dediretso ito patawid ng bandang Oriental Mindoro, then e-exit ito ng bandang kanluran ng Lubang Island. Kung mas tumaas po yung trajectory niya, ayan, iniisa-isa na natin, ha. I-zoom in na natin. Yan. Teka lang, na hindi ko na-click. Yan. Kung i-zoom in po natin, yung mga posibilidad po niya, ha, pero hindi natin ni-ruled out ang posibilidad na magbago pa yan. At pwedeng magsosorsogon siya, then magle-Legazpi, pwedeng mas mataas po yung trajectory niya. Pwede siyang mag-Laguna or mag-Lucena, then magbabatangas, at pwedeng umexit yan dito sa may bandang bandang Batangas po dito. So posible po itong mag-traverse dito sa may bandang Batangas, ganyan. Hindi rin natin naiaalis ang posibilidad na maaari siyang mag-Calamba Laguna or posibleng mag-Cavite. Yan. Yan yung mga posibilidad niya, ha, na maaaring daanan niya. Kung mas mababa po, maaaring mag-Marinduque yan. Then dadaanan niya ang karagatan ng Calapan, Oriental Mindoro, then i-exit ito ng West Philippine Sea sa may bandang kanluran ng Lubang. At kung mas bababa naman, baka mag-Occidental Mindoro ito. Then i-exit ito ng West Philippine Sea sa may bandang kanluran ng Occidental Mindoro. So yan po ang mga posibilidad na maaring magiging kilos nitong C92W. Kaya sa mga nagtatanong po, hindi pa rin natin inaalis ang mga posibilidad na mangyari yung pinapakita natin na magiging posibilidad na magiging track niya, ha. So anuman ang magiging galaw ni 92W o pre-opong dahil papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, anong araw ay probably ay bukas. Diba sinabi na natin nung mga nakarang araw, mga bukas po yan. Mga bukas pa po yan ng bandang hapon po siguro or umaga. Papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero depende yan sa magiging movement speed niya. Dahil kasalukuyan po, yung movement speed niya, sobrang bagal, 5 km an hour lamang. So kapag magdamag, puro ganyan lang yung kanyang movement speed, pakanluran, baka umabot pa yan ng bukas o baka bago pa maghating gabi yan ng bukas ng September 24. Sobrang bagal lang kilos niya. Pero ang nasisiguro natin, pagkapasok niya ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin yan sa local name na Opong. Yan, Opong na po ang ating papangalanin sa kanya as local tropical cyclone name. Pero hindi pa natin pwede i-ruled out kung saan ba talaga tatamaan. Unang tatamaan sa silangang bahagi ng bansa. Magbibicol ba siya or mag-i-Eastern Visayas? Yan ay malalaman pa natin sa mga susunod na araw pa. Kaya babantayin natin ito time to time na po, every 6 hour po para makapag-update tayo anytime. Ngayon, kung pagbabasa naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa iba pang mga forecast o magiging kilos, lalo na nitong si 92W o pre-opong sa silangan ng bansa,
Mula sa pinaka-global spectral model natin, base rito sa data feed ng Japan Meteorological Agency, unang tatamaan daw nito pagkapasok ng PAR ang bandang Eastern Visayas. Ayan o, mula sa kanyang wind speed direction, at makikita natin yung range niya, mababa pa rin yung kanyang intensity ng kanyang maximum sustained wind. So maglalaro tropical depression to tropical storm lamang ang sa ngayon ang nakikitaan natin na aabutin na ilalakas niya sa ngayon ha. So maaari pang magbago yan sa mga susunod na araw. Pero makikita natin dito, mukhang Eastern Visayas nga po ang tatamaan. Ayan o, yan po yung forecast track. Then tatawirin nito ang bandang Masbate hanggang Mindoro. Yan o. Pero dito mukhang tumaas siya, nag-northward siya o. Maaring pagpasok niya ng bandang Masbate, bigla itong magno-northwest, tatawirin nito ang bandang Quezon Province sa Atimunan, Quezon. Yan, mag-aatimunan. Then, babaybay nito ang buong Quezon Province hanggang sa may bandang gilid ng Central Luzon. Ayun o, yan ang nagiging kilos niya sa ngayon. And then, lalabas ito dito. Ay, hindi. Ano pala yan? Si Nando na pala yan. So, yan lamang ang kasalukuyang forecast. Pagpasok niya dito, papasok ng Masbate, and then magno-northward daw siya. Ayun o. Mag-aatimunan Quezon pa ata, then magbabaler Aurora. Yan yung kasalukuyan niyang kilos. Kung magbase natin yung mean sea level pressure, tatama ito sa may bandang Eastern Visayas, sa may Eastern Samar, and then tatawid dito sa may bandang Masbate. Ito, northward din. Mapapansin niyo dadaan ito ng Polillo Island, and then magbabaler. Yan o. So, ito yung pinakagitnang-gitna niya, nasa 1,008 hectopascals. So, ang lumalabas kung isa-simulate o pagbabasayan natin kay JMA, pagpasok nito ng PAR, tatama ito ng bandang Eastern Visayas, magmamasbate, then bigla itong magno-northward, ganyan, no, tatawid ng Polillo Island, and then magbabalel Aurora. Mukhang ganyan ang galaw niya. So, yan pa lamang ang nakikitaan natin sa Global Spectral Model. So, ibig sabihin ay napaka-erratic pa ng forecast niya. Yan. Yan po yung forecast niya at ang kanyang tropical cyclone strike probability. Maapektado na po ang Eastern Visayas, kabilang na ang Southeastern Luzon. Yan ang Bicol region. Naglalaro 5 to 10% na po na naglalaro. Apektado na rin ang bandang Dinagat Islands niyan. Ang araw niyan, September 25 po, mga alas 8 ng gabi. So, September 25 pa po yung effectivity ng validity na maapektuhan ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Then, by September 26 nga po, ay inaasahan na natin na mas apektado na po ang buong Southern Luzon, kasama ang Metro Manila at Central Luzon yan. So, September 26, mga weekend. So, mukhang weekend po, mararamdaman na natin yung epekto nitong si 92W o pre-opong. Ayan o. By September 27, so mapapansin natin, mukha itong dadaan ng bandang Metro Manila o Southern Luzon. Ito yung pinaka-crucial ng forecast ni ECMWF. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng mga possibility kung pwede itong tumama ng Batangas, pwedeng mag-Laguna, or pwedeng mag-Cavite. Depende yan ha. So, abang-abang na lamang po natin. Pero ang malinaw dito, apektado na ang buong Southern Luzon, Metro Manila, Central Luzon, at Extreme Northern Luzon this coming weekend. So, maghanda-handa na naman tayo sa mga posibleng pagbaha na naman nito. Nako, tuloy-tuloy pa rin tayong uulanin nito hanggang this weekend mga folks. So, napakabasang-basa o saturated na po yung lupa natin yan. Mag-iingat sa mga posibleng pagguho ng lupa dahil uulanin na naman tayo sa darating na weekend. Kasama ang Metro Manila. Sa mga computer models naman, kung titingnan natin sa GFS, ay ganun din ang nakikitaan dito kay 92W. Ayun o. Ito si 92W, and then magla-landfall sa may bandang Eastern Samar, and then mapapansin natin dito siya tatawid din. So, yung pagka-erratic niya, maaari siyang mag-Batangas, mag-Mindoro, or mag-Cavite. Yan ang magiging simulation sa kanya. Kay ECMWF naman, ay ito medyo mataas. Bandang Bicol naman, bandang magbibicol ito, o pagitan ng bandang Bicol region. So, dito medyo napaka-erratic, pero makikita ninyo, bandang Bicol din to tutumbok, or bandang Eastern Visayas. Ayan o. Base yan kay ECMWF ha. Yan po yung forecast niya, at kay NABGEM naman ay mataas. Bicol region ang tatamaan sa kanya. Then tatagos ito bandang Zambales or bandang Batangas. Yan, hindi klaro.
So, malinaw lang dito kay Nabjem, magkakatanduanes siya, then tatago siya dito sa may bandang Zambales. Yan naman yung magiging forecast track niya. So, mapaka-erratic pa po yung forecast. Hindi pa natin pwede talagang i-conclude dyan, mga folks. Kapag kaganyan ka-erroreros o napaka-erratic ng kanyang extended long-range forecast. Base naman sa ating specific basin ng Tropical Cyclone Formation Prediction, mataas na po sa susunod na 24 oras, at least naglalaro na sa 30 to 35% of Tropical Cyclone Formation. Ito yan si 92W po. So, mataas na po yung kanyang vorticity, moderate na po yung kanyang vorticity. So, malinaw na mataas na ang kanyang convectivity na maging aktibong low pressure area. Ganon din sa kanyang cyclonic probability, mataas na rin po. So, malinaw lamang na tuloy-tuloy na po talaga itong si Pre-Opong. So, yan po ang ating forecast ng kanyang extended at computer simulation o long-range forecast sa kanya. So, mag-update po tayo dahil sa napaka-erratic pa talaga ng kanyang magiging forecast ensembles. Samantala sa ulat lindol, well, napaka-noise po. Obvious naman, meron po kasi tayong bagyo. So, napaka-low pressure area kasi kapag sobrang gaan ng ating atmospheric pressure, yung vibration sa aking seismometer sobrang sensitive. Maging yung alon ng dagat ay nadedetect niya, kaya ganyan po ang hitsura. Pero malinaw naman dito, wala tayong nadedetect na mas malalakas-lakas na pag-inig. Pero sa short period, mula kay Phoebox, mula kanina madaling araw, nagkaroon ng magnitude 4.5 dyan sa bandang northeast ng Dalupiri Island, Cagayan. May magnitude 4.5 po ito na may epicentral depth of 21 km. Naganap ito kaninang 4:33 AM po ng madaling araw. So kasabay pa yan ng pag-exit ng paglalabas o paglayo ni Nando nilindol pa kayo sa may bandang Dalupiri Island. Hindi natin alam baka yung pagyanig na yan baka cause lamang yan ni Nando. Kasi minsan ang sobrang lakas ng bagyo o super typhoon, minsan nakakapagpayanig pa rin yan ng kalupaan. Yan, pwede pa rin mag-cause yan ng matinding vibration na madedetect ng mga seismograph. Anyway, kung ano man yan, kung tectonic pa rin yan, ay mag-iingat pa rin tayo sa may bandang Northern Luzon. Kahit na 4.5 lamang yung lakas niyan, at least intensity 2 din yan. So, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain yan. Then, mula kanina madaling araw ay marami-rami na rin ang mga minor earthquakes na nadedetect. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for the month of September. Yan, load natin yung month of September. Ayan. So, ang total earthquakes natin, nasa total of 773 earthquakes na po tayo. 723 dito is magnitude 4.0. 43 sa 2.0, sorry. 43 sa magnitude 2.0 at 4 ang ating magnitude 5. So, wala tayong nadadagdagan pero marami-rami na kaagad ang mga medyo malalakas na pagyanig. Gaya na lamang sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Ayan o. So, tumataas na po yung cluster dito sa extreme Northern Luzon, around 64. Dito naman sa may bandang Metro Manila o paligid ng Metro Manila at Southern Luzon hanggang Central Luzon, medyo nasa 196 total earthquakes. Visayas, 162 at Mindanao, pinakamarami, 347 clustered earthquakes ang naitala. So, mas maging mag-ingat na po tayo dahil marami na rin ang mga pagyayinig sa halos buong panig ng bansa. So, kung titingnan naman natin sa ating mga dam level, ang medyo tumaas si Ipo Dam. Nag-release sila ng 0.30 meters. So, halos umaapaw. Ang kanyang maximum normal high water level kasi 101 meters. So, halos magwa 101 meter na po. Aapaw na siya. Kaya kailangan nilang magbukas ng gate. Ayan, so far. Wala namang nakabukas kay Angat Dam, pero halos malapit na rin siyang umapaw. Ayan, halos 4.87 na lamang yung metro ang kailangan para umapaw sa kanya. At itong si Ambuklaw at Binga ay nakabukas pa rin ang tuloy-tuloy ang kanilang mga gates. Ayan, oh. So tuloy-tuloy yan, malamang para maiwasan maapaw yung agad-agad yung kanilang mga dams. Naka-open din kay Magat Dam despite na critical level ito. So wala tayong idea kung bakit. Yan. So mga 4 na dam ang nakabukas kay Ipo Dam, Ambuklaw, Binga at Magat Dam pa rin na tuloy-tuloy ang pagre-release ng sobrang tubig. Sa ilog naman, ang tumataas na ilog ang bandang Marikina River, yan sa may bandang Santo Niño. Sa San Mateo naman, diyan sa ilog ng San Mateo, medyo tumataas din, rising siya.
at bandang Rodriguez naman sa bandang dulo na ito ng bandang Payatas o San Jose, malapit sa La Mesa Shed. Yan, nakataas, tumataas din po yung kanilang ilog. Yan, at kung titingnan naman natin by Marikina River ay hindi naman ganun kataas, medyo tumataas sa may bandang Burgos. Sa Pasig River naman ito, so medyo nagmo-moderate yung tatlong medyo moderate. Hindi naman masyado mataas. Sa Tulyahan naman hindi rin gaano kataas. So bandang Marikina River lamang ang medyo tumataas sa may bandang Burgos na 28 meters ang taas. So medyo tumataas, medyo alisto na lamang po at hopefully ay hindi na tuloy na tumaas ang ilog. Well, dahil sa may mga occasional rain showers pa rin tayo, so medyo ingat po lalo na sa mga flood prone areas o yung mga kababayan natin na nakatira sa gilid ng ilog. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, September 23, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, September 23, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalyeng gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghaling tapat na sa ating report. Asahan lang natin ang mga occasional rain showers pa rin at may mga bugso pa rin tayong hangin, especially dito sa Mega Manila ha. So mag-iingat pa rin mga folks. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.